So ngayong umaga ay atin pong balikan ang atin pong pinag-aaralan. Ito po ay tungkol sa tema natin na finishing well. Ano po? At mayroon tayong diniscuss na nakaraan, 4 na mga mahalagang bagay. Bakit maraming mga mananampalataya na nagsisimula ng maganda, good starter, but bad finisher? Ano po? Mga naglilingkod sa Panginoon na dati sa pagsisimula, nandoon yung kanilang sipag, nandoon yung kanilang galak, nandoon yung kanilang talagang paglilingkod, pero pag bandang huli, sa kanilang huling buhay, ay sumusuko sila at nagpe-fail sila. Nandoon yung mga panganib na kung saan nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng failure ang Christian life. Bakit sa una ang maganda, at sa huli sila po ay nangihina, nababackslide, bumabalik sa dating buhay. Sabi nga sa pag-aaral, sabi ng isang manunulat, 70% ng mga leader, Christian leader, government leader, Christian community, 70% out of 100 ay failure sa kanilang pagtatapos, sa kanilang finish line. Failure sila. Hindi talaga nakapagtapos ng maayos. Kaya nakakalungkot pong isipin ng ganong klaseng buhay. Kaya niloob ng Panginoon na ito ay ilagay sa kanyang banal na salita para nang sa ganon, bigyan tayo ng babala, bigyan tayo ng tawag dito, halimbawa, para wag na nating danasin yung ganong klaseng buhay na sa simula lang tayo nagiging masigasig sa Panginoon pero bandang huli, pinagdadaanan, money. Isa po yan sa mga nagiging parang anay na umaanay sa atin pong pananampalataya. Kaya may mga mananampalataya, base po sa salita ng Diyos, yung pong parable of the sower, only one good soil. Ano po? Yung isa nandoon sa rocky soil, yung isa thorny soil, yung isa hard soil, but only one good soil. Nakakalungkot na minsan na kakalimutan po natin yung halaga nung biyaya na mayroon tayo na tinanggap natin sa atin pong Panginoon. Minsan na pagpapalit natin sa mga bagay ng sanglibutan. Ano po? At mayroon tayong pinag-aralan pa na another 4, isa po doon yung pong mental stagnation. Kung saan may mga mananampalataya, may mga Christian na hindi na nag-grow. Naalala ko yung kwento na sa Europe, ang Europe may isang pagkakataon na talagang yung gospel ng Panginoong Diyos ay talagang napalaganap sa buong Europa. Ano po? At yung impluensya ng mga mananampalataya sa Europe ay talagang napakaganda. Maraming naitayong mga simbahan. Pero dumating ang panahon, yung mga simbahan na yun nag-close. Ang iba ginawa ng sinihan, yung iba ginawang beer house, yung ibang mga simbahan ay pinagbili at ginawang business, na lugar sa hindi na lugar ng pagsamba. Katulad sa Israel, ang Israel din ay pinagpala ng Panginoon at marami talagang sumampalataya kay Jesus nang simula ng Panginoon yung ministry niya sa Israel. Doon sa kanyang ministry in Galilee, sabi doon talagang ang buong Galilea nalaganapan ng kanyang salita. Pero dumating ang araw, si Jesus nireject po nila at hindi kinilala hanggang ipinapatay nila si Jesus at ipinako sa krus. Ano po? At hindi nila tinanggap, kinilala ang ating pong Panginoon Jesus. Kaya nga, hanggang ngayon, ang bansang Israel nag-aantay ng Misaya. Kasi hindi nila nakilala si Jesus bilang Misaya. Tinanggihan nila, nireject nila si Jesus Christ as their Misaya. Ano po? At sabi sa pag-aaral ngayon, yung Israel, kailangang imisyon. Isa ang Israel sa bansa na nangangailangan ng mga misyonary. Yung biyaya na sana nandoon sa kanila ay hindi nila pinahalagahan. Ngayon, ang Amerika din. Alam natin, ang Amerika pinagpala din ng Diyos. Katunayan, maraming
Brad Tom, how many Christian president in the US? Now, zero. But in their past time, God blessed them. God gave them a leader na mayroon pong pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga, yung bansang Amerika, nagkaroon sila ng mga batas na bago pumasok sa trabaho, kailangan mayroon munang prayer in Word of God. 15 minutes. Prayer in Bible study. Word of God. Yung kanilang pera, nilagyan nila ng In God We Trust. So, natuto sila tungkol sa katotohanan. Pero ngayon, sabi ni Brad Bond, sabi niya, ang Amerika ay bumabalik na sa secular na sistema. Yung pong parang nakukompromise, yung pananampalataya, unti-unti nang ang Amerika ay nag-decline sa pananampalataya. Pababa na. Nakalimutan na nila yung kabutihan at biyaya ng Diyos para sa kanila. At yun po ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon. At sana, huwag tayong papayag na yung sinimulan natin na init ng paglilingkod, bandang huli ay manglupaypay at manlamig. Naalala ko yung sinasabi ng Revelation chapter 2 doon sa church ng Epheso. Sabi doon ng Panginoong Diyos, nanlalamig ka na sa akin. Ang pag-ibig mo ay nanlalamig. Ano yan sa Inglesan? Yung Ephesians Church sa Revelation, their love to God become lukewarm. Ano po? Nag-decline. Parang hilado. So, sana sa atin, hindi man lalamig ang pananampalataya, bagos lalo pang mag-init at maglagablab. At habang tayo nakapalapit ng palapit sa finish line, dapat mas lalo tayong excited. Dapat mas lalo tayong inspire. Amen? Inspire sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. At huwag tayong papayag na maging stagnant katulad po ng Dead Sea. Bakit ang Dead Sea hindi mapakinabangan? Kasi nga, stagnant. Ano po? Hindi mapakinabangan yung tubig na yun. May mga mananampalatayang nagiging stagnant. Anong dahilan? Sabi dito, katulad kay Solomon, si Solomon ang naging halimbawa patungkol po sa spiritual stagnant. Ano po? Solomon stopped to listening God, to learning from God. Because Solomon, he came to the point that he wrote the following word, what has been will be again, what has been done will be done again, there is nothing new under the sun. Bakit ganon ang kanyang sinulat? Nakakalungkot, para bagang wala na siyang nakikitang bago. Para mayroon tayo, naalala kong kapatid, hindi ko nabanggitin ang pangalan, siguro ang iba kilala ninyo, ano po? Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Ang lagi niyang testimony yung simula nang siya makilala niya ang Panginoon. Yun lagi ang kanyang testimony. Kailan niya nakilala ang Panginoon? 1968 pa. Tapos hanggang ngayon, yung kanyang testimony, 1968 pa rin. Wala bang bagong ginawa ang Diyos? Ang Diyos po araw-araw mayroong ginagawang bago. Huwag nating gayahin ito si Solomon. Sinasabi niya, wala nang bago. Sabi nga, bawat araw, may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Minsan naalala ko, may mga kapatid na nagtitestimony. Sabi nila, Pastor, mga kapatid, pasensya na kayo, hindi ako naka-attend noong nakaraang linggo kasi may ginawa na naman si Satanas. Minsan, yung ginawa ni Satanas, yun ang nababanggit. Pero yung ginawa ng Diyos, ano bang ginawa ng Diyos? Kung may ginagawa man si Satanas sa buhay natin, mas marami pa din ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Tama po ba ako? Kaya nga mayroon tayong kanta, count your blessing, name them one by one. Kung ating titingnan, araw-araw may ginagawa ang Diyos na mabuti sa atin kasi ang ating Diyos, mabuting Diyos. God is good all the time. All the time, God is good. Pero ang tanong, sabi ng iba, are we good all the time? No. Many times, we are not good. Ano po? Pero si God,
remain good to us. Amen? Nananatili ang kabutihan ng Panginoon. Kaya, huwag nating ihayag ng ginawa na sa Satanas. Ang hihayag natin ang ginawa ng Diyos. Lagi lang tayong handang makinig sa sinasabi ng Panginoon at laging dapat handa ang ating puso na matuto. Learn from God. Always listening to the Word of God. Para po yung pananampalataya natin hindi maging stagnant. Minsan may mga Kristiyano na dahil matanda na sa pananampalataya, sasabihin nila, alam ko na yan. I know that, sabi nila. Parang sinasabing all-knowing Christian. Ano po? Pero dapat lagi tayong handang matuto. Dapat ang ating isip at puso laging bukas at handang matuto. Kung mayroong mga koreksyon, tanggapin natin. Amen? Accept yung mga koreksyon. Dapat tayong matuto. Hindi natin pwedeng sasabihin, matagal na tayo, lahat ng ating ginagawa, okay na, ayos na. Ano po? Kaya nga si Solomon, dahil may mga panahon hindi na siya nakinig sa Panginoong Diyos, anong nangyari sa kanya? Ang kanyang pananampalataya ay unti-unting lalamig at isang araw ang kanyang puso tumalikod sa Panginoon. Turn away from God. Ano po? Sabi nga rito, if you stop learning today, you stop growing tomorrow. Sabi po ni Bob Buford. If you stop learning today, you'll stop growing tomorrow. Ano ba ito? Pag tumigil ka na matuto ngayon, o kaya saraduhan mo ang puso mo na matuto, darating ang araw, hindi ka nalalago. Ano po? Kaya, continue to learn. Not only to the Word of God, but even to the life of other believer. Ano po? Maging sa atin pong mga kapatid. Sabi nga, iron sharpened by iron. Ano po? Ano pong sabi ni Luke? Luke chapter 2:52, Jesus grew in wisdom, stature, and grace. So, ganun po si Jesus Christ. Lumago sa kaalaman at ang kanyang buhay ay kinalugdan ng Diyos at ng tao. Have favor to God and men. Matthew 11:29, sabi ni Jesus, learn from me. Come to me and learn from me. Matuto tayo sa Panginoon sa araw-araw nating mga buhay at maging sa ating mga karanasan. Matuto tayo. Maraming mga tao, paulit-ulit na lang sa karanasan kasi hindi nga natututo. Parang katulad kay Abraham. Yung una, dinala siya ng Panginoon doon sa Land of Promise. Siya lang sana mag-isa doon. Wala sana doon na, hindi sana sila kailangan magkipagdigma doon. Anong nangyari? Pagdating doon, nakita niya kahirapan. Anong ginawa niya? Nagpunta siya ng Egypt. At sabi niya sa asawa niya, huwag kang magsabi, huwag kang magsasabi sa Paraon na mag-asawa tayo, sabihin mo na lang, magpinsan tayo. Eh nahuli sila, nalaman na hindi pala totoo yung sinasabi niya. Bakit nagsinungaling si Abraham? Kasi ang akala niya, sa lugar na kanyang pupuntahan, hindi na kontrolado ng Panginoon. Ilang bisis nangyari yun kay Abraham pagsisinungaling na yun? 2 bisis kasi hindi siya natuto doon sa una. Ganon din sa atin minsan. May mga karanasan tayo na uulit sa buhay natin kasi nga, hindi tayo natututo. Hindi tayo minsan na kakukuha ng mga aral. Sa Proverbs 1:5, Proverbs 9:9, let the wise listen and add to their learning. Yan pong sinasabi ni Solomon dati. Ano po? Let the wise listen and add to their learning. Yung matalino, patuloy pang makinig para lalo pang tumalino. Yung iba, pag may alam na ayaw nang makinig, alam ko na yan. Eh, nakakalungkot nga isipin, huwag kayong, ako nagiging observant minsan. Pag may mga gawain, pagtitipon, ito po minsan nakakalungkot lang sabihin. Minsan mga pastor ang promotor. Pastor Raul. Mga pastor ang promotor na hindi nakikinig. Di ba? Ikaw nag-observe ka, Pastor Raul. Di ba? Pag yung pastor hindi siya ang preacher, hindi siya nakikinig. Sige siyang kwento sa mga katabi, dinidisturbo niya yung iba. Pero pag siya ang preacher, gusto niya makinig lahat.
At nagagalit siya pag hindi nakikinig. Ako po, every time na may mga pagtitipon, pag hindi ako ang speaker, umuupo ko dyan, nakikinig talaga ako. At ninonote ko po yung preaching. Ninonote ko, sinusulat ko yung preaching. Pero may mga naobserbahan ako minsan, mga pastor. Pag hindi sila speaker, nandoon sa hulihan. At dinidisturbo yung iba. Dinidistract yung iba. Pag sila speaker, gusto nila dito lahat sa unahan. Wala naman yan sa alliance, po ba? Naalala ko, napakaganda yung shiner ni Brad Bon, sermon noong Sunday. Pinanood ko po yung kanyang preaching tungkol po sa pagsamba. Alam niyo po, napakaganda po yung preaching na yun. Napakaganda kung atin pong nanamnamin. Tayong lahat, tinawag ng Diyos para sumamba sa Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Amen po ba? Pero minsan may mga pagkakataon, yung iba hindi talaga nagsamba kay Lord, nanunood sa mga nagsasamba. Minsan music team. Kaya sabi ko sa mga music team, pag nagpakanta tayo, pati tayo na music team, sasabay sa kanta. Dapat madaman natin yung espiritu ng pagsamba lahat. Hindi yung magtingin-tingin lang, may kumakanta na dyan, tingin-tingin lang. Yung iba, kwento-kwento. Yung iba, nakatingin sa cellphone. Lahat tayo ay dapat mag-alay ng pagsamba. We need to offer worship sa atin pong Panginoong Diyos. Sabi nga ng Panginoong Diyos, sa John 4:23-24, dumarating ang panahon ngayon. Hahanapin ng Diyos sa mga tunay na sumasamba. Kaya bawat isa, pag tayo nagpunta dito, bawat isa sa atin, dapat makapag-alay ng pagsamba. Alam niyo po ba pag nakapag-alay tayo ng pagsamba sa Diyos, uuwi tayong pinagpala. Amen? Uuwi tayong puno ang ating espiritu, busog ang ating espiritu. Pero pag hindi natin nasamba ang Diyos, dahil nga distracted tayo, dahil hindi naman talaga tayo nag-offer ng pagsamba, dahil tingin-tingin lang tayo, nag-observe lang tayo, nanonood lang, hindi mo mararamdaman ang kagalakan, ang espiritu ng pagsamba. Pero pag galing mo pa lang sa bahay mo, pupunta ka rito at ang desire mo, masamba mo ang Diyos, regardless kung sino nandiyan sa paligid, hindi ka madidistract sabagat nakapokus ka sa Panginoon. Pinag-aralan natin ang Revelation chapter 5. Chapter 5 ba yun? Chapter 4. Ipinakita ng Panginoong Diyos kay John yung uri ng pagsamba sa langit. Sabi doon, yung mga sumasamba roon, mayroon doong 4 creatures. Iba-iba ang kanilang mukha. Mayroong kamukha ng abaka, may kamukha ng agila, may kamukha ng leon, may kamukha ng tao. Iba-ibang creature ang nandoon at sumasamba sa Panginoon. Bakit wala silang distraction? Preoccupied kasi ang isipan nila. Walang ibang nakalagay sa utak nila ang Diyos. Ang Diyos ang sentro ng kanilang pagsamba. Kaya hindi sila nadidisa kahit mayroon silang mga katabi na hindi nila kamukha. O tingnan nyo ang katabi nyo. Kamukha nyo ba? O dahil hindi nyo kamukha, distracted ba tayo? Minsan, kinukumpare pa natin ang ating sarili sa iba. Individual is unique. We are all unique. Amen? So, bawat isa mayroon po tayong iba-ibang uri ng pagsamba sa atin pong Panginoon. Nandyan sa aklat ng awit, yung lahat ng gesture, kung paano mo masamba ang Panginoon, na nandyan ang kanyang presensya. Huwag natin pakialaman ang iba kung anong uri ng pagsamba mayroon sila. Basta sa kanilang layunin ay magsamba sa Panginoon. Mayroong sumisigaw, mayroong sumasayaw, mayroong lumulundag, mayroong lang tahimik. Ano po? Pero ang importante, yung espiritu ng pagsamba nandiyan sa puso natin. Dapat ang ating isipan hindi po okupado ng mga bagay-bagay. Sabi ni Brad Bon noong Sunday, yung iba nagsasamba, nandoon sa laundry ang isip. Yung nasa laundry naman, ang isip nasa simbahan. Alin ba ang tama? Nandito ka sa simbahan, ang isip mo nasa laundry? O yung nasa laundry ka, ang isip mo nandito sa simbahan? Alin ba ang tama? Wala pong tama doon. Ang tama talaga, nandito ka at ang isip mo sa Panginoon. Kahit nandoon ka sa bahay mo, dapat ang isip pa rin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, whatsoever you do, do it all for the Lord. Ang iba talaga, ewan ko,
kung for the Lord. Dapat for the Lord, amen? Mayroon ba tayong plano na ang ating buhay lalo pang lumago? Ano bang pangarap natin? Sabi rito, do you have a plan for personal and intellectual growth? Mayroon pa ba tayong plano na sa spiritual growth, intellectual growth ay lumago tayo? Sabi ni Mrs., baka pwede ka na magtuloy sa pag-aaral. Mag-college daw, ituloy yung pag-aaral. Parang nawalan na ako ng gana. Pero dapat mayroon pa rin. At ngayon, isa sa maganda ba itong balita o masamang balita na kahit graduate ka na ng 4 years course sa kolehiyo, kailangan mong magmasteral. Pagkatapos ng masteral, doktoral. Pagkatapos ng doktoral, ano na sunod? Padodoktoran ka na. So basta, yung isip natin, bukas dapat sa kaalaman. Amen? Bukas dapat ang isip natin na matuto. Laging makinig sa sinasabi ng atin pong Panginoon. Pangalawa dito yung pong tinatawag na character and conviction weakening. Isa po yan sa minsan problema kung bakit ang isang mananampalataya sa simula, nandoon ng sipag, galak, kasiglahan, makikita mo yung talagang joy of salvation. Pero bandang huli, nang lulupay-pay sila, nanghihina. Ano po? At habang tumatagal ata sa paglilingkod sa Panginoon, lalong matagal makarating sa simbahan. Pero dapat lagi excited sa bawat araw na mayroong pagtitipon at pagsamba. Sa loob ng isang linggo, 6 na araw, pagod na pagod tayo sa mga trabaho. Tapos yung para sa Panginoon, parang pagod na pagod pa rin tayo. Purihin ang Diyos sa buhay ni Brad Tom. Laging early na dumating. Ganon kasi ang mga Amerikano, sabi daw sa pag-aaral, ang Amerikano, pag 11, ang usapan, 15 minutes to 11, nandyan na. Ang Pilipino daw, late ng 2 oras. Ang Hapon daw, pag 11 ang usapan, eksaktong 11, nandyan. Ang Chinese daw, 5 minutes to 11, nandyan. 5 minutes. 1 hour to 11, nandyan. Ano po? Ang Pilipino, 2 hours late. Ang Indian, wala talaga. Ang Indian talaga hindi dumadating. Pero sino yung nang-i-Indian? Pilipino pa rin. Hindi naman mga Indiano. So, character and conviction. As his kingdom prospered, ang example po dito si Solomon. Sabi dito, as his kingdom prospered, and Solomon made alliance with other nation, he began to put aside his conviction and his character faded. And the end, he was counted with the kings who did wrong in the eyes of the Lord. Dati-dati yung trust ni Solomon, full trust kay God. Talaga yung puso ni Solomon, buong-buo binigay sa Panginoong Diyos. Pero doon tumating ang araw, nung tumatanda na siya, sabi rito, Solomon made an alliance with other nation. Ano po? Ito yung ginawa ni Solomon. Hindi niya na dinidinig yung mga salita ng Panginoon. Wala nang conviction. Sa aklat ng 1 King 11:4-6, as Solomon grew old, his heart was not fully devoted to the Lord. So Solomon did evil in the eyes of the Lord, and he did not follow the Lord completely. Siyempre nakakalungkot, nung tumanda na siya, yung kanyang puso lumayo sa Diyos. Dapat malapit na sa finish line. Dapat mas lalong yumakap sa Panginoong Diyos. Hello? Hindi yung kung kailan ka na malapit sa kakalalayo. Sayang ng mga pinagpagalan mo. Kung kailan malapit ka na sa finish line, saka ka mag-surrender, saka ka susuko.
Ito nangyari kay Solomon. Sabi diyan, Solomon did evil in the eyes of the Lord and not follow the Lord completely. Ano pong tugon ng Diyos pag may ganitong mga sitwasyon tayo? Affirm your conviction and examine your character. Patunayan ang iyong paniniwala at suriin ang iyong pagkatao. Ano pong sinasabi ng salita ng Diyos? Pag mayroon tayong minsan, naisipan natin na magpahinga na, ano po? Ano pong sabi ng Psalms 139, 23-24? Search me, O God, and know my heart. Habang nagtatagal tayo sa Panginoon, pasiyasa tayo sa Diyos. Lord, kumusta ba ang puso ko? Okay pa ba sa iyo ang puso ko, ang buhay ko sa paglilingkod? Okay pa po ba, Panginoon? O baka unti-unti na akong nanlalamig sa iyo? Search my heart, O God. Yan po ang solusyon ng Panginoong Diyos. Daniel 3:16-18. Ito po yung tatlong Hebrew na pangalan, Misak, Sadrak, Abednego. Sabi ng tatlong ito, noong sila po ay naharap sa matinding pagsubok, kasi sabi ni Nabucodonosor, dapat yung sambahin itong ribulto na ginawa ko. Anong sabi ng tatlo? Will not serve your God or worship the image of gold you have set up. Sabi nitong tatlo, Haring Nabucodonosor, hindi kami sasamba sa pinagawa mong ribulto. Meron kaming Diyos sa langit. Yun ang aming sasambahin at paglilingkuran. Ang Diyos namin na pinaglilingkuran, ililigtas kami. At kung hindi man kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba. So nandun yung kanilang paninindigan sa kanilang pananampalataya kahit mayroong persecution. Kasi may raranasan talaga natin yan. Sa pag-aaral natin sa OLTE, mayroon tayong tinatawag na political enemy. Mayroon tayong tinatawag religious enemy. Mayroon din tayong tinatawag na family enemy. Yan ang medyo mahirap, yung family enemy. Ang enemy mo, yung asawa mo. Ang enemy mo, yung anak mo. Tapos magsasamba ka sa Panginoon, enemy mo yung anak mo. O enemy mo yung kasamahan mo sa bahay. Mahirap po itong harapin. Sabi nga ni Solomon, ni David, kung kaaway ang may gawa nito sa akin, kaya ko itong pagtagumpayan. Pero ang gumawa nito, kasama ko sa templo. O mahirap pag dito na. Kaya nga kailangan handa tayo at kung mayroon mga nangyayari sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya, dapat yung ating ugnayan sa Panginoon, wag nating payagang maapektuhan. May kausap po ba ako? Pero minsan talaga apektado, di po ba? Pero wag nating hayaan. Sapagkat bawat isa sa atin, individual na haharap sa Panginoon. At kung mayroon man tayong mga hindi pagkakaunawaan, kailangan nating pag-usapan. At ang ating obligasyon, makipag-ayos. Hello? Sabi ko nga sa inyo, pag hindi tayo makipag-ayos, lahat tayo naghahangad sa langit, lahat baga tayo nakapunta doon, tapos wala tayong magandang pakikipag-unay sa mga kapatid. Di may problema tayo, di po ba? Pwede natin sabihin sa Panginoon, Lord, magpipetition ako. Hindi ako papayag na itong kapatid na ito nandito kasi masama ang loob ko sa kanya eh. Panginoon, mamili ka. Siya o ako? Dito pa lang, ayusin na natin. Amen? We need to reconcile our relationship to our brother and sister. Dapat yung atin pong ugnayan, maayos. Amen? Sabi ko nga, kung ang kaaway mo ngayon, asawa mo, hindi mo na matanggap bilang asawa. Gawin mo na lang ang asawa mong neighbor mo. Sabi ni Lord, love your neighbor. Pag hindi mo na matanggap ang asawa mong neighbor, gawin mo ng enemy. Sabi ng Diyos, love your enemy. So, love pa rin. Amen? Yung sinasabi ng Panginoon, wala talagang dapat gap sa ating mga ugnayan. At habang nagtatagal, dapat mas lalo tayong handa at mas lalong mature na harapin ang mga pangyayari na atin pong na-eksperyensya sa buhay na ito sa mundo. Kasi nga, nobody's perfect. Lahat tayo may mga kahinaan. Mayroon tayong mga failure sa buhay. Kaya kailangan bukas ang ating kaisipan. Ito yung tanong dito. Do you interact with at least one person who will comfort you about your life and witness?
Nakikipag-ugnayan ba tayo sa isa o higit pang tao na pwedeng magkumpronta sa atin, magpuna sa atin at magsabi sa atin kung may mga mali tayong ginagawa? Mayroon bang tinatawag na accountable person sa atin? Na halimbawa, itong taong ito, pwede siyang magpuna. Pwede niya tayong pagsabihan kung may mali tayong gawa at tayo handa na tanggapin kung ano man ang kanyang sasabihin. Mayroon ba tayo na ganon? O ayaw nating mapagsabihan? Di ba pag tayo may mga maling gawa, ayaw nating pagsabihan? Minsan sumasama talaga ang loob natin. Lalo na kung mali ang paraan ng pagsabi, minsan na-experience din namin po yun. Pero kinakailangan bukas ang ating isipan at dapat tanggapin natin yung mga pagtutuwid. May kausap po ba ako dito? Bakit mayroon tayong tungkulin? Basahin natin ng Ezekiel 3:20-21. Basahin po natin, Ezekiel 3. Nakita nyo na? Ezekiel 3. Ano pong sabi dyan? O hindi ko na makita dito sa aking 3:20. Ezekiel 3:20. O pakibasa nyo kasi hindi ko na nakikita dito sa aking... Yan, nandyan pala. Ito po yung Ezekiel 3:20-21. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una. Mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan. Kapag hindi mo siya binigyan ng babala, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binigyan mo siya ng babala, ang mga taong matuwid, sila'y lumayo sa kasamaan, hindi sila mamamatay at wala kang pananagutan. Mayroon ba tayong dalawa o higit pang tao na malapit sa atin na pwede nila tayong kumprontahin kung may mga masama tayong ginagawa? Pwede nila tayong punahin, pwede silang magsabi sa ating mga kamalian at kaya nating tanggapin. Mayroon ba? Tahimik tayo, evaluate natin ang ating sarili. Baka talagang may mga bagay na ginagawa tayo kailangan punahin pero ayaw nating punahin. At hindi natin tanggap ang mga pagpupuna. Ako po sabi ko sa inyo, lagi kong sinasabi, kung may mga kamalian si pastor, pwede niyo pong punahin. Pero sa tama ding paraan, mayroon tayong tinatawag na good motive, wrong approach. Ano po? So pag-aralan din natin kung paano natin sasabihin. Sunod, influence and legacy neglect. Isa po ito sa parang anay na sumisira sa ating buhay. Kaya nga, malapit na sana tayo sa finish line. Minsan nasisira pa yung ating mga pinagpaguran kasi nga, neglect natin yung ating impluensya at legasiya. Hinahayaan ang impluensya at legasiya para wala ng pagpapahalaga sa susunod na lahi at sa ibang mga tao sa darating na mga panahon. Later in the life of Solomon, wrote Ecclesiastes chapter 1 verse 11, which is rather pessimistic about human life lived under the sun. In the book of Solomon, cynically penned the following words. Ito po yung kanyang sinasabi, no one remember that former generation and even those yet to come will not be remembered by those who follow them. Ano po ito sa Tagalog? Tingnan natin yung Mangangaral 1:11. Hindi na maalala ang mga nauna at nang mangyayari ngayon ay malilimutan din sa hinaharap. Nawalan si Solomon ng tinatawag na pananaw sa unahan. Sinaraduhan niya ang kanyang kaisipan. Sabi niya, ano man ang gagawin ko, hindi na rin maalala, kaya wag na. At wala din pakinabang itong mga niyan dyan sa pag namatay ako, yung susunod na lahi, wala din mapapakinabang. Alam niyo po ba na napakalaking biyaya ang binigay ng Diyos kay Solomon? At kung siya lang naging mabuting tagapagtapos, yung sinimulan niyang maganda, tinapos niyang maganda, alam niyo po ba na mas malaki ang magiging magandang epekto ng susunod niyang henerasyon?
Pero ang binigay niya, nakaisipan sa susunod na reason, wala. Sabi niya, all things are vanity under the sun, under the heaven. Meaningless. Kung tutusin, pwede niya sanang sabihin at inspire yung susunod na lahi. Dapat sinabi niya, purihin ang Diyos. Dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin, pinagpala niya ako ng karunungan. Kaya itong karunungan ko, ipasa ko sa inyo. Dahil sa kabutihan ng Diyos, pinagpala niya ako ng kayamanan. Kaya itong kayamanan, ipapamana ko sa inyo, gamitin niyo sa kabutihan. Dapat ganun ang kanyang, dapat in-inspire niya yung susunod na henerasyon. Alam niyo po ba tayong mga naglilingkod sa Panginoon, na mga nauna? Yung buhay natin ay dapat maging halimbawa at huwaran sa susunod na lahi. May kausap po ba ako? Dapat tayo nagiging inspirasyon nila, na sasabihin nila, pagpatay na tayo, gagayahin natin yung mga kapatid natin na nauna sa atin. Hindi nila dapat sasabihin, ay wag na tayong magpatuloy kasi mga nauna sa atin, hindi nga sila. Kaya kung ano yung pinapakat na nating huwaran sa paglilingkod, sa isa kang ama, isa kang ina, at mayroon po akong kilalang pamilya na ganyan ang kanilang naging buhay. Ang mga magulang nila, hindi talaga nagpakita ng talagang katapatan, kasigasigan, yung faithfulness nila na magsuporta at talagang gumawa sa gawain ng Panginoon. Yung kanilang mga anak, ganun din ang kanilang ginagawa. At pati yung kanilang mga apo, ganun din. Pero sila naturingan na talagang mananampalataya mula pa nung una. At sabi ng mga tao sa paligid, alam niyo po ba itong pamilyang ito, maganda ang kanilang pamilya kasi hindi sila nagmumura, walang mga bisyo. Pero alam niyo po ba na hindi maganda ang kanilang mga ugali? Nakakalungkot kong isipin. Tumagal sa pananampalataya, yung mga magulang ay hindi nagpakita ng magandang halimbawa sa kanilang paglilingkod. At yun din ang nangyayari sa mga susunod nilang lahi. Ano nangyari sa lahi ni Solomon? Sabi rito, Solomon actually neglected his legacy and his negative influence extended to his descendant. After his death, the kingdom was divided. His son and grandson who reigned after him were corrupt. Dahil hindi siya nagbigay ng magandang encouragement sa kanyang susunod na lahi. Dapat sinabi niya kung gaano kabuti, kung gaano katapat, kung gaano kaganda ang kumilala at maglingkod sa Diyos. Dapat yun ang kanyang sinasabi sa mga taong susunod sa kanya. At sana yung sumunod sa kanya na-inspire sana. Pag pinag-aralan nyo ang kasaysayan buhay ni Solomon at kanyang mga anak, lahat ng kanyang mga anak na umupo bilang hari, na sumalili sa kanya, lahat sila corrupt. Ganon din po ang mangyayari sa atin na henerasyon. Tayo na mga magulang sa pananampalataya, pag hindi tayo po talagang magpakita ng sigasig at talagang faithfulness sa paglilingkod, darating ang araw, yung susunod sa atin, ganon din ang gagawin. May kausap po ba ako? Masakit po ba ang salita ng Panginoon? Sabi po ng Hebrews 4:12, His word is sharpened like the double-edged sword. Amen. Talagang hinihiwa tayo. Pwede tayong masugatan. Bakit corrupt? Kasi hindi po pinasa ni Solomon sa kanyang susunod na henerasyon yung mga positibong naranasan niya sa buhay niya at sa paglilingkod niya sa Panginoon. Kaya yung libro na sinulat niya, yung Ecclesiastes, anong sinasabi niya? All things are vanity. All things are meaningless. Bakit ganun na sinasabi niya? Samantalang sinasabi ng kasulatan, siya'y pinagpala ng higit sa mga hari na kanyang pinalitan at sumunod sa kanya. Pagdating sa kapangyarihan, pagdating sa kaalaman, pagdating sa impluensya, higit siya at walang pumantay sa kanya. Tapos sasabihin niya, meaningless. Nakakalungkot na buhay, kapatid. Sino ngayon ang mga maedad na sa pananampalataya na magsasabi, purihin ang Diyos, ang maglingkod talaga sa Diyos, ang isang tunay na masasabi nating katagumpayan? At pwede mo bang sabihin sa susunod, anak,
Walang ibang maganda kundi maglingkod sa Diyos. Yan din ang ipasa mo. Susunod, pag nagpamilya ka na, yan ang ipakita mo. Sa akin po, sa mga anak ko, dati-dati ako po, ang pananaw ko noon, iba talaga. Sabi ko, hindi talaga magandang magpastor. Kaya nga, maraming bisis talagang tinakasan ko ang tawag ng Diyos. Kasi ang nakikita ko sa mga nagpapastor, kawawa. Sister Marieta, pag-explain na lang kay Brad Tom, Ang nakikita ko sa mga naglilingkod sa Diyos, kawawa. Kaya sabi ko, ayaw ko. Pero nung hindi na ako makatanggi sa tawag ng Diyos, talagang gusto kong ma-experience at maranasan na hindi talaga kalugihan ang sumunod sa kalooban ng Diyos. At ito'y nakita ng mga anak ko. Sa Diyos ang papuri. Kaya ang mga anak ko, priority din nila ang Panginoon. Amen. So yun dapat ang makita sa atin. At sinabi ko sa kanila, hindi lugi ang nagpapastor. Di ba, Pastor Raul? Sa akin kung sinasabi sa mga anak ko, kung hindi tayo naglilingkod sa Diyos, itong nararanasan nyo ngayon, hindi nyo mararanasan. Ibang karanasan ang pwede nyong maranasan. Maaaring si Papa nyo, isa sa inyong problema, at isa sa nagpapasaway sa pamilyang ito, kung hindi tayo nakakilala at naglilingkod sa Panginoon. Pero purihin ang Diyos, nahabag ang Panginoon. Kaya sabi ko sa kanila, ang pinakamabutipinakamaganda, unahin at paglingkuran ang Panginoon. Amen! Yun dapat ang ating ipapasa. Huwag na natin gayahin tong si Solomon. Maganda lang siya sa simula, pero sa huli, failure siya. Sabi sa mga pag-aaral, 70% ng Christian, failure sa huli. 3% lang ang talaga nakapagtatapos ng maayos. Loobin ng Diyos sa GAC family, 100% makapagtapos ng maayos. I declare 100%. We need to finish the race completely. Amen? At kung sa simula ng ating paglilingkod, pinarangalan natin ng Panginoon, nag-glorify sinod sa buhay natin, mas lalo nating hangarin at asamin na sa mga huling sandali ng buhay natin, mas lalong mag-glorify, maparangalan ang Diyos. At may mga taong mapagpala sa pamamagitan ng ating mga buhay. We need to renew our commitment to the Lord. John 17, verse 19, for them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Ito yung prayer ni Jesus. Panginoon, ang aking buhay tinalaga ko sa iyo, para yung mananalig sa akin, italaga din nila ang buhay nila sa inyo, at yung susunod, magtatalaga din ang buhay sa inyo. Hello? Hindi tayo permanente sa mundo. Mga kapatid, sana yung sipag at sigla natin at kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, mapapasa natin sa susunod na henerasyon. Kung gaano ka tayo kasipag ngayon at kadedicated sa Diyos, yun sanang susunod, mas sigit pa kung luluobin ng Panginoon. Amen? Wala na. Tulog na. Make God ultimate your ultimate. Transform people who reliably reproduce the Christian life. Katulad ng sinasabi ni Timothy, 2 Timothy 2:2. Anong sabi diyan? Ang narinig mo sa akin, pagkatiwala mo naman sa mga taong tapat na makapagtuturo din sa iba. Ipapasa ang atin pong paglilingkod sa iba. Amen? Ang tanong, are you investing your life to a Timothy to help that person become a faithful disciple capable of reproducing him or herself in others? Tayo po ba ay mayroon pong plano? Handa ba tayo mag-invest ng buhay sa isang Timoteo na huhubugin natin at tuturuan na maging inspiradong maglingkod sa Diyos katulad natin, at siya din ay magtuturo sa iba? O pagkatapos natin, tapos na? Alam niyo po ba si Joshua? Ang buhay ni Joshua tinatawag na victorious life. Nang si Joshua, hawakan niya ang pamumuno sa bayang Israel,
halos buong buhay niya. Walang talo sa digmaan. Pero ang failure ni Joshua, ito. Sa huling mga talata ng Bibliang sinulat niya, sa Joshua 24 ata yan, ito yung sinasabi niya, "As for me, in my household, we will serve the Lord." Sa positive na pagtanaw, maganda. "For me, in my household, we will serve the Lord." Yan. Pero sa negative na pagtanaw, hindi maganda. Bakit hindi maganda? Bandang huli, siya na lang at ang pamilya niya. Nasaan na yung mga tao niya? Wala na. Loobin ng Diyos at isang kagalakan para sa akin na kung ako humarap na sa Panginoon, yung mga taong tinuruan ko, magpapatuloy at lalo pang maging masipag at masigasig sa Panginoon. Sana wag muna akong i-promote ni Lord. Kasi hindi ko pa nakikita yung ganong klaseng espiritu. Gusto kong ma-experience siya isang araw. Magdadaos tayo ng mass evangelism. At gusto kong makita ang buong congregation ng GEC family 100% pupunta para suportahan ang mass evangelization. Salamat, mayroong 10 o mag-amen. Hindi po ito kingdom ni Pastor Don. Hindi ito trabaho ni Pastor Don. Ito'y trabaho ng Diyos at tayo mga trabahador ng Panginoon. At ang kingdom na pinapalaganap natin sa daigdig ay kingdom ng Panginoong Diyos. Hindi sa atin. Kagabi, nag-Bible study ako dito sa compound. Solo lang po ako. Wala po akong kasama. Only me. Only me. Bible study in compound of neighbor. I pray that there is a time na makasama kayo. We will go there and support the mission para po ma-inspire din yung ibang mga tao. Makita nila na talagang magandang maglingkod sa Panginoon. Kung si Pastor Don lang o si Pastor Raul lang, kung totoong maganda, bakit siya lang? Lone Ranger. Lonely Ranger. Ayan, tapusin na natin to. Isa pa, loss of intimacy with God. Although he had power, personal experience with God in the beginning of his reign, Solomon, toward the end of his life, Solomon abandoned Jehovah and follow other God. Nakakalungkot. Sabi diyan, si Solomon nang magsimula, powerful. Ang kanyang mga karanasan sa buhay at paglilingkod, talagang kakaiba at nakakamangha. Nang italaga niya nga ang templo sa Jerusalem, pinuno yun ng presensya ng Diyos. Isa sa tao sa nakaranas ng ganong klaseng kalwalatian. Nakausap niya ang Panginoon Diyos ilang bisis. Pero bandang huli, he abandoned Jehovah and follow other God. Ano sabi ng 1 King 11:9? The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. Bago siya tumalikod sa Diyos, 2 beses siya kinausap ng Panginoon, pero hindi po siya nakinig. Napakaganda ng binigay na privilege sa kanya. Yung bigyan pa siya ng pagkakataon, pero hindi siya nakinig. Anong answer ng Panginoon? Psalm 27:4, "One thing I ask of the Lord, this is what I seek." I say. Yung pong isa lang ang aking hiniling sa Panginoong Diyos, yung lagi kong hanapin ang Panginoon.
maranasan ng Panginoon sa aking buhay. Psalms 51:10 to 12, restore to me the joy of salvation. Kanta natin to kanina. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. Dapat magkaroon tayo ng tinatawag na evaluation. Kumusta tayo sa ating buhay ngayon? Kung evaluate natin ang ating sarili, lalo ba na tayong nagtataas ang atin pong libelo ng paglilingkod? Lalo nating nakikilala ang Diyos sa mas malalim paraan, mas lalo tayo yung sigasig, inspirado na maglingkod sa Panginoon. Tanungin natin ang ating katabi, inspirado ka pa ba, kapatid, maglingkod kay Lord? O, wag lang kayong magtanong, tanungin niyo rin yung katabi niyo. Ikaw, kapatid, para parehas. Ha? Are we inspired to serve the Lord? Serve the Lord with gladness? Are we experience the joy of salvation that we have? Nararanasan pa ba natin yung galak? Tanong ito ni Pablo masaya pa ba kayo sa paglilingkod sa Diyos? Sa inyo po yung salita. Minsan napipilitan na lang tayo kasi kailangan talaga. Una, may hihilingin tayo sa Panginoon, baka hindi bigay. Do you have a consistent devotion and intercessory prayer time? Ito yung tanong po. Tuloy-tuloy pa ba ang ating devotion kay Lord? Mayroon ba tayong tinatawag intercessory time for prayer? Alam niyo po si Pastor doon, minsan nahirapan ng banggitin yung mga pangalan kasi dagdag ng dagdag yung mga pangalan. Dito po sa compound may binuksan tayong bagong gawain. Ilan ang naglista ng pangalan? Mahigit 30 at kailangan kong sauluhin naman yung pangalan para yun ang magiging aking rosaryo na babanggitin. Pangalan ni Brad Tom, Sister Mariet, pangalan ni Brad Jerry, lahat ng mga kapatid, isa-isa. Kaninang umaga sa aking devotion, isa-isang pinanalangin ko ang mga members sa GECF. Binanggit isa-isa ang mga pangalan. Pero marami akong hindi nakita ngayon. Mayroon ba tayong consistent devotional intercessory prayer time? Hindi na tayo umiimik. Our goal is to finish the race well. Paul and many others have crossed it, and we can too. At the end of our life, at the end of his life, Paul wrote following powerful words to Timothy. 2 Timothy 4:7 and 8, sabi ni Paul, I have fought the good fight of faith. I have finished the race. I have kept the faith. Magandang halimbawa si Paul sa pagtatapos sa ministry. How do we finish the race? One step at a time. We shall finish well like Paul and many others. If we make a following three simple commitment in our lives, mayroon pong tatlong mahalagang bagay na kung saan isa sa makakatulong sa atin para yung paglilingkod natin sa Diyos lalo pa tayong ganahan, tapusin natin ang gawain ito na mayroong kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Number 1, integrity. Number 2, accountability. And number 3, focus. Yun yung kailangan natin para matapos natin ng maayos. Integrity. Kailangan natin yung tinatawag na step of finishing well is an awareness of the absolute necessity of integrity in our lives and personal commitment to live it, keeping your promise and being a person who can be trusted. Yan po ang kailangan po natin, yung integrity. Isang tao na laging tunutupad ang mga pangako niya at isang tao na tapat, mapagkakatiwalaan. Anong practical application? Make a commitment to live a value of Christianity with consistency in every area of life regardless of the circumstances. Magkaroon tayo ng tinatawag na commitment. Pahalaga natin yung Christian Christian value. Ano po? Consistency.
lahat ng area ng ating buhay, regardless kung may mga problema man tayong kinakaharap, panatiliin nating maganda ang ating integridad. So minsan nasisira ang integridad ng Christian pag nagtatagal. Marami akong alam na mga Christian sa huli po talagang tinalikuran nila ang Panginoon at naging worse pa ang kanilang mga buhay. Accountability, isa po ito sa maganda. To be held accountable means to be responsible for our attitude, our decision, and our action. Yan po accountability sa atin pong ugali, sa ating mga ginagawang desisyon, sa ating mga kilos, para po ang mga tao na tumitingin sa atin hindi po matisod. Nakalagay sa Bible, hindi naman mawawala ang pinagmumula ng katitisuran, pero sinasabi ng Biblia, kawawa sa panggagalingan nito. Sana hindi tayo. Hindi tayo, amen? Focus, dapat focus tayo. Ano po? Those who finish well, like Paul, have one focus in life. Ano bang focus natin sa buhay? Hebrews 12, 1 and 2. Sabi diyan, let us throw off everything that hinder and the sin that so easily entangle, and let us run with perseverance the race marked out of us, fixing our eyes in Jesus, the pioneer and perfect of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Si Jesus ang atin pong focus. Amen? Sa ministry. Focus tayo doon. Ano po? At pag nag-out of focus tayo, ay masira ang atin pong diskarte. Ano po? Para din yan sa mga minsan, yung mga patimpalak na ginagawa, pag nawala sa focus, wala na, na-distract na. Ano po? Ito po yung practical application. Imagine the end of your life years from now. Set the goal of finishing with more passion for God and His kingdom than you have today. You want to write down the goal and post it in the visible places. So, sabi rito sa ating personal application, isipin natin ang buhay natin mula sa araw na ito. Yung pong end ng buhay natin mula sa araw na ito. Ilan nga yung minimum? Psalms 99 to 10? Ilan ang minimum ng buhay natin? 70. Ilan ang maximum? 80. Yan yung maximum ng buhay. Ano po? Psalms 90, 9 to 10. Minimum 70, maximum 80. Sabi rito, imagine the end of our life years from now. Kung halimbawa, mula sa araw na ito, ako 53 na. Kung 60, mamatay ako. Or 70, mamatay na ako. Ano yung plano ko? Ano yung gagawin ko habang palapit na palapit ako sa aking katapusan ng buhay? Halimbawa, sabi nga ng mga nagtatanong, halimbawa, ito yung huling araw mo, anong gagawin mo? Binigyan ka ng Panginoong Diyos, kinausap pa, Brad, ito na yung last day mo. This is your last day. Anong gagawin mo? Kung kayo pong mayroong gano'n na oportunidad, mayroon tayong gano'ng klaseng oportunidad, sinabihan ka ng Diyos, kagabi natulog ka, sinabihan ka, last day mo na ngayon. Anong gagawin mo? Di ba lahat ng pwede mong gawin na pinakamaganda, yun ang gagawin mo? Mag-iisip ka pa ba, nagpapanjing-banjing? Susulitin mo na ang mga araw na mayroon ka. Nakakalungkot isipin, nung malakas pa, ayaw mag-commit sa Panginoon, hindi inaayos ang paglilingkod. Nung nagkasakit na, Lord, pagalingin mo lang ako. Lahat ng gawain, pupuntahan ko na. Kahit saan, pupunta ako. Gagawin ko na ang pinagagawa mo sa akin. Pag gumaling na naman, wala na naman. Siguro kailangan magkasakit na muna. Dumating tayo sa puntong malapit na tayong mamatay para magsabi na tayo, Lord, gagawin ko na po ang lahat ng pinagagawa nyo. Kailangan pa bang magkaganoon at maranasan natin yung ganon? Mag-set tayo ng atin pong goal. Mula sa araw na ito, ano bang gagawin natin sa natitirang panahon natin? Ang tanong natin,
Tayo po ba ay nakikibahagi sa pagpapalaki ng kingdom ni Lord dito sa lupa habang hindi pa siya bumabalik? So, tanungin natin po ang ating sarili dyan. Itong pagsamba natin, hindi po ito bahagi ng pagpapalaki ng kingdom ni Lord. Ang bahagi talaga sa pagpapalaki ng kingdom ni Lord, i-share natin ang magandang balita tungkol kay Jesus. Amen? Yung Great Commission, go, preach the gospel to all nations, make disciple of all nations. Yun talagang trabaho natin sa Panginoon. At doon tayo bibigyan ng Panginoon ng anong ibibigay sa atin doon sa trabaho na yon? Yun talaga yung trabaho natin, service sa Panginoon. Itong pagsamba natin, hindi. Obligasyon natin to. We are created by Him and for Him. Tungkulin natin na purihin, sambahin, pasalamatan, kilalanin, igalang, paglingkuran ng Diyos. Pero ano yung service natin sa Panginoon? Dapat magbahagi tayo sa misyon. Tapusin na natin to. Conclusion. In Acts chapter 20, Apostle Paul addressed the elders of the church of Ephesus that being compelled by the Spirit, he was on his way to Jerusalem. He confessed he did not know what his future would hold to him, except the Holy Spirit warned me that prison and hardship are facing me in every city. Paul then make a profound statement that is also the prayer of every Christian who desire to finish well the race of Christian life. Ano po yung malinaw na pagpapahayag ni Apostol Paul na gagawin sa mga huling bahagi ng kanyang buhay? Ito po, sabi ni Paul, Acts 20:24, I consider myself worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task that the Lord Jesus has given to me, the task of testifying the good news of God's grace. Yun po yung sinet na goal ni Paul. Kasi po, nung siya po ay pupunta sa Jerusalem, nagpaalam siya sa simbahan ng Epheso at sinabi niya kung ano ang kanyang plano, pupunta siya sa Jerusalem. Sabi ng mga kapatid sa Epheso, huwag kang pumunta. Hindi maganda, nag-aantay siya roon. Sinabi ni sabi ni Paul, huwag niyong sirain ang aking damdamin. Alam ko ano mangyayari sa akin doon sapagkat sa bawat lugar na pinupuntahan ko, sinasabi sa akin ng Espiritu na dadanasin mo doon ang kahirapan at pagkabilanggo. Sabi niya, my life is worthless. Walang halaga sa akin tong buhay na ito. Ang mahalaga sa akin, gawin yun at tapusin yung pinagagawa ng Diyos sa akin. Ipangaral ang magandang balita. Meron ba tayong goal na tapusin yung mission na nilagay sa atin ng Panginoon? We have a desire to finish the mission that we have to the Lord, that God has given to us. Si Pastor Raul nga, nagsabi yan sa akin, Pastor, hindi na ako maghawak ng pastoral ministry. Kasi mga anak ko, ayaw na nila ako pahawakin, mahina na. Nung binigyan ko ng ministry, hindi pa mahina. Malakas pa. Ako po may isang time din na nagdi-decide, Lord, gusto ko rin mag-retire sa pastoral ministry. Sa pastoral ministry lang. Pero paglilingkod sa Panginoon, walang retirement. Till death do us part. Amen? Hello? Till death do us part tayo kay Lord sa paglilingkod. Amen? Habang buhay at hanggang sa kamatayan. Binabanggit po sa Revelation, mapalad ang tao naglilingkod sa Diyos hanggang kamatayan. Purihin ng Panginoon, magandang umaga. Palakpakan natin si Lord. Good morning. And sana itong salita ng Panginoon na bigay inspirasyon sa atin. Tayong lahat.